At magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, magandang hapon. Gising ka ba? Yan. Mamaya baka gayahin ko si Pastor Heidi, tatanungin ko rin kayo sa gitna ng mensahe ko na kung kayo inaantok, magsasabi kayo ng Amen. Ayan. Salamat sa iyong tulong. Palakpakan naman natin yung mga volunteers natin who are working behind the scenes. Yan. Salamat po at magandang hapon sa mga naririto po sa unang pagkakataon. Ako ay si Pearl. Yan. I am directly ministering under the youth ministry kasi alam niyo po, batang-bata po tayo. Kaya nasa youth ministry po tayo. Ako po ay ang submissive na asawa ni Pastor Cox Lihauco by faith and declaration at ang pinakamamahal na ina ni Cara 7. Ayan. At ang pinakamamahal na anak ng aking ina. Tama ba? Favorite mo ko. Wala kasi yung ate ko ngayon, kaya ako yung favorite niya. But anyway, sino dito excited na kayo sa Pasko? Dahil sa regalo. Pero sino dito hindi kayo na-excite sa traffic na nakikita nyo o na-experience nyo? Yan. Ang pinaka nararanasan natin, alam natin na holiday season na dahil sa matinding trapiko. Kahit kahapon, di ko alam kung nakita nyo, nagkalat po yan sa internet ang isang larawan sa buong Alabang sa Pote po yata yun, pero pinaka ay sa Muntinlupa kung gaano kalala ang traffic kagabi. Pero sino dito medyo mahaba-haba ang patience nyo sa traffic? Wala talaga. Ay, dalawa out of ilan po ba tayo sa hapon na ito? 'Di ba? Pero naalala ko, lalo na kung ikaw ay taga Las Piñas. Meron po ba dito taga Las Piñas? Kaway-kaway. Ayan. Sa Las Piñas po, kahit hindi Pasko, kahit anong season, para siyang Panginoon, tapat, parating traffic. Ayan. So, naalala ko po, kasi laking Las Piñero po ako, at naalala ko, may mga panahon dati na pagbabiyahe kami, napakatagal na naghihintay kami sa traffic. Pero, meron isang bagay na nakakatulong sa akin kapag naghihintay ako ng matagal sa loob ng kotse. At alam niyo kung ano yun? Alam ko na pag nasa kotse ako at may pupuntahan kami, hindi naman ako forever nandun. Di ba? Forever. Hindi naman ako forever nandun. Kahit na, okay, traffic, baka 2 hours, di ba nakakainis po yun? Yung parang, lalo na pag gusto mo na mag-CR, tapos, you're caught in the middle of heavy traffic. Pero, going back to what I said, nakatulong talaga sa akin yung alam ko na, hindi naman ako forever nandun eh. Saglit lang yung traffic. So, alam ko, malalagpasan ko rin yun. 'Di ba? Kapag sa traffic man yan, o pila sa bangko, 'di ba? Minsan po nakakairita. Okay lang po maging honest sa church, ha? Yan, or madalas nakakairita. Pero nakakaya natin, tama po ba? Kasi nandito tayo ngayon eh. Nakakaya natin yan. Pero minsan, sa buhay, lalo na kung hindi natin alam kung kailan mangyayari, nawawalan tayo ng lakas ng loob. Di po ba? Sa kahit anumang paghihintay yan, pwedeng paghihintay sa kung anumang dokumento na hinihintay mo, paghihintay na magkaroon ng anak, paghihintay na maligawan, paghihintay, iba't ibang klase ng paghihintay. Pero tayo ay nagpapasalamat kasi alam nyo ba, kahit tayo ay nawawalan ng lakas, ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng kalakasan habang tayo ay naghihintay. At napakaraming ginagawang paraan ng Panginoon para tayo ay matulungan sa ating kahinaan sa gitna ng paghihintay. At alam niyo ba ang pinaka-totoo o pinaka-laganap na pamamaraan kung paano niya tayo tinutulungan? Sa kanyang salita. Sabi sa Isaiah 40 verse 8, ang damo ay nalalanta
at ang bulaklak nito ay nalalaglag. Pero, sabihin nyo nga, pero. Yan, gising pa pala kayong lahat. Pero ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Ano ibig sabihin nito? Kahit ano man yung pinagdadaanan natin, maganda man o hindi, ang kanyang salita ay mananatili. So kahit tayo ay nanghihina sa ating paghihintay, maasahan natin na nagbibigay ng kalakasan ng kanyang salita sa ating buhay. May 3 punto po akong gustong ibahagi sa inyo ngayong hapon na ito at patungkol po ito sa kalakasan sa gitna ng paghihintay. At in-encourage ko rin po kayo to take time na panoorin din po ang English services kung saan si Pastor Mylene ay nag-preach ng powerful message as well patungkol sa stronger. Yan. Unang punto na gusto kong ibahagi sa inyo. Ang salita ng Diyos ay walang katapusan at napapanahon. Ulitin ko po. Ang salita ng Diyos ay walang katapusan at napapanahon. Meron po akong babasahin sa inyo na excerpt mula kay John Frame. At babasahin ko po ito in English para hindi ko po ma-miss out kung ano yung eksakto na sinabi niya. But the overall point is this. Since Scripture, ang salita daw ng Diyos, since Scripture is the eternal Word of God, it is also timely. Since it is transcendent, it is existing or operating within. Since it is the very voice of God, it addresses all our deepest needs, all the needs of the heart. It is not only incapable of being wrong, it is also living. It gets into our very insides and discerns the thoughts and the intents of our hearts. Nothing is hid from its sight. So sabi dito, there is a dynamic about it that surprises us. Diba minsan yung nagugulat tayo, wow, yung binabahaging salita ng Diyos, parang ako yung pinapatamaan ni Pastor Mylene, o kaya ako yung pinapatamaan ni Pastor Heidi. Hindi natin alam na ang Diyos, kahit na He is speaking through a crowd, He is also speaking to us individually. Ganon po katindi ang salita ng Panginoon to minister to us. The Word of God, that is to say, behaves like God Himself in His mysteriousness, sovereign power, and unmeasurable love. Sino sa inyo ang naghihintay? Lahat tayo. I believe lahat tayo na hindi man pare-parehas yung klase ng hinihintay natin, ngunit sa bawat season na pinagdadaanan natin, meron tayong iba't ibang levels of waiting na pinagdadaanan. Katulad ng sabi ko kanina, maaring may naghihintay ng mga documents na ma-approve or mga deals na kailangan ma-close. May naghihintay din na gumaling. Merong ding naghihintay na ikasal na. Kahit wala nang ligaw, kasal na daw. Ganun. But we always find ourselves waiting. So ang katanungan dito, kanino ka naghihintay? Sa Kanya. Sino yung sa Kanya natin? Naniniwala ako na ang kalakasan natin sa gitna ng paghihintay ay nakasalalay sa kung kanino tayo naghihintay. Katulad ng panalangin ni Pastor Cox kanina, or exhortation, nasabi niya na kapag tayo nanalangin for peace, hindi lang natin hinahabol yung blessings, sa Kanya tayo nakatingin. So habang naghihintay tayo, church, kanino ba tayo nakatingin? Kanino ba tayo naghihintay? Kasi believe it or not, kung patuloy tayong maghihintay sa mga bagay na wala tayong control, sa mga bagay na hindi natin alam kung paano siya mangyayari, we will always be frustrated.
Pero kapag tayo ay nagtitiwala, naghihintay, nakatutok sa Panginoon at sa Kanyang salita, hindi tayo mabibigo. Naalala niyo pa ba yung salitang kaba? Nakakakaba. Ano yung kaba na yon? Naalala niyo ba yung illustration na merong lubid na matibay? Ito ang naging larawan kung kanino ba tayo naghihintay. Kanino tayo nakapalipot? Nakadepende ang ating kalakasan sa kung kanino tayo nakapalipot. Ang ating foundation ba ay malakas? Ang kagandahan sa salita ng Panginoon bilang ating kalakasan ay hindi ito nagbabago. Ano ang salita ng Diyos patungkol sa iyong sitwasyon ngayon na alam mong napapanahon para sa iyo? Yes, God's word is general when we read the Bible. But wala ito sa notes ko, pero meron lang akong naalala, something na natutunan ko sa New Life Training Center. Kaya enroll na kayo next school year. Something na natutunan ko, kung hindi tayo tapat sa salita ng Diyos na ating binabasa, paano tayo matututong makinig sa sinasabi ng banal na Espiritu na hindi natin nakikita? Hanggang ngayon, di ko makalimutan yung pangaral na yon. Maaring nandito tayo every Sunday or every life group, kung anumang gathering na pinupuntahan natin at nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Ito yung salita na binigay mo sa amin. Pero hindi lang tayo hanggang pagkinig. Binibigyan din tayo ng kalakasan na gawin ito. At kung hindi tayo magiging tapat sa pagpakinig at paggawa ng Kanyang salita, mahihirapan tayong malaman kung ano ang sinasabi ng banal na Espiritu para sa atin. Kaya napaka-importante, church, na protektahan natin ang salita ng Diyos na binigay niya sa atin. Everything else may fail, but His Word will never fail. At yun ang nagbibigay ng kalakasan sa ating buhay. Pangalawang punto, ang salita ng Diyos ay ating sandata. Pumunta tayo sa Ephesians 6 verses 10 to 18. Ephesians 6 verses 10 to 18. At bilang pangwakas, magpakatatag kayo sa Panginoon sa pamamagitan ng dakilan niyang kapangyarihan. Sabi nga ni Pastor Maylene kaninang umaga, Ephesians 1-3 speak about who we are. Who we are, sino ba tayo bilang anak niya, bilang church niya, sino ba tayo? Pero yung chapters 4-6, ito yung walking out na kung sino ba tayo. So to conclude, lahat ng sinabi ni Apostle Paul, sabi niya, bilang pangwakas, magpakatatag kayo sa Panginoon. Alam ko na hindi aksidente na sinabi niya na sa Panginoon. Kasi minsan, hinahanap natin ang ating kalakasan at katatagan sa bagay na madaling ma-shake. Sabi dito, bilang pangwakas, magpakatatag kayo sa Panginoon sa pamamagitan ng dakila niyang kapangyarihan. Gamitin niyo ang lahat ng kagamitang pangdigma na ibinigay sa inyo. Church, God never sends us to a battle unprepared. Alam niyo po, bago pa man magkaroon ng laban, may salita na ng Diyos. Bago pa man magkaroon ng laban, may sandata na. So kahit anumang paghihintay ang ating gawin, may solusyon na ang Panginoon. Gamitin niyo ang lahat ng kagamitang pangdigma na binigay sa inyo ng Diyos para malabanan niyo ang mga lalang ng diablo.
Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. Kaya gamitin niyong lahat, gamitin daw natin, church, kasi may binigay na sa atin ng Panginoon. Gamitin niyong lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos, para sa oras na dumating ang kasamaan, ay magawa niyong makipaglaban. At pagkatapos ng pakikipaglaban, ay manatili pa rin kayong matatag. Grabe, no? Binigyan na tayo ng sandata para makipaglaban, tapos hindi lang para tayo makipaglaban, pero para manatiling matatag. To remain strong. Kaya maging handa kayo. Gawin ninyong sinturon ang katotohanan. Isuot ninyo ang pagkamatuwid bilang pananggalang. Tama po ba yung pagkasabi ko? Pananggalang sa dibdib nyo. Isuot nyo bilang sapatos ang pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan. Hindi lang yan. Gamitin din ninyo bilang panangga ang pananampalataya ninyo para hindi kayo tablan ng panunukso ni Satanas. Grabe po, no? Na parang mga palasong nagliliyab. Isuot nyo bilang helmet ang tinanggap ninyong kaligtasan at gamitin nyo bilang espada ang salita ng Diyos na kaloob ng banal na espiritu. Meron tayong kalakasan sa gitna ng paghihintay dahil binigyan tayo ng Panginoon ng sandata. Sandata para saan? Sandata ba para sa tao? Hindi po. Sandata para labanan ng anumang tukso o pagsubok. Ano ba yung tukso na yon? Maaaring tukso na mag-give up na lang ako? O kaya mga pagsubok na hindi naman natin inaasahan pero dadating sa ating buhay. Sa pagkakaalam ko, nakwento na ito ni Pastor Cox sa inyo, I think in one of the 3 p.m. services. Pero sa mga hindi pa nakakarinig ng aming kwento, kukwento ko na lang ang aming pinagdaanan nung mga nakaraang buwan. Noong March 19, hindi ko po makakalimutan yung araw na yon, kami ay nagdiwang bilang pamilya sa ordination ni Cox bilang isang pastor. March 20, the day after nun, nung ako po ay nakatalaga na magpa-ultrasound para po sa aming pangalawang anak na nasa sinapupunan ko. Nalaman po namin na wala ng heartbeat yung anak ko sa loob ng aking sinapupunan. At hindi pa nagtatapos doon. Days after, nakatalaga po ako magturo sa NLTC, specifically on the letter to the Philippians about joy. Grabe po yung timing, no? Few weeks after, nag-undergo po ako ng DNC. Kung alam niyo po kung ano yung proseso na yon, kapag ikaw ay nakunan, kailangan ka mag-undergo din para malinisan ka. At pagkatapos noon, sunod-sunod po, nagkaroon ako ng iba't ibang konsultasyon sa immunologist kasi kailangan namin malaman kung bakit ako nakunan, kung okay naman yung naging pregnancy ko with Q. Iba't ibang mga pinagdaanan namin na hanggang ngayon, patuloy kami pa rin naghihintay sa Panginoon. Ngunit patungkol sa pagsubok, syempre pagsubok po yun, at meron din kaming tukso na naharap na sumuko na lang. Kasi naalala ko, may isang nagsabi din sa amin, paano kung si Q na lang yung anak nyo para lahat ng efforts nyo, lahat ng pinaggagastusan nyo, parang sa kanya na lang, ganun. Hindi ko po ito pinlano, salamat.
Taas ng voice. Okay, thank you po. And it makes sense naman, di ba? Na parang, bakit pwede naman na parang siya na lang, lahat na lang nung pinaggastusan namin sa mga laboratory tests or mga vitamins na kailangan or mga kung ano man, pwede naman kay Q na lang lahat. You know, it's easy to say that. Tukso yun. Mukha siyang okay lang. Pero para sa amin, tukso yun to give up. Kasi iba pa rin pag meron kang salitang nakuha mula sa Panginoon, na kahit ano man yung marinig mo, na it makes sense, logically, okay naman, it works. Pero kung alam na alam mo sa puso mo na yun ang binigay na pangako sa'yo ng Panginoon, kaya mo maghintay. Kasi alam mong yung kalakasan ang gagaling sa Kanya. Hindi po naging madali yun at hindi pa din magiging madali. Pero nagpapasalamat kami kasi ang Diyos ay tapat na ibigay ang Kanyang salita. Ang salita niya na parating nandyan para sa amin. Ang salita niya that is always timeless and timely. Napakaganda pong pribilehiyo at responsibilidad na mabigyan tayo ng sandata ng Panginoon. Anong sinabi sa Ephesians 6? Meron tayong belt of truth. Ang katotohanan ng Kanyang salita na talaga namang ang sabi nila, 'di ba, na ang belt of truth. Yun yung talagang naghahawak sa buong armor. Breastplate of righteousness. Ito yung ating pagiging tuwid ayon kay Kristo. Kilala mo ba kung sino ka ayon kay Kristo? Kasi yun ay nagbibigay din ng lakas sa iyo sa paghihintay. Kung ano man yung naririnig mo na negative things or negative opinions or may pagsubok ka, pag naghihintay ka at alam mo kung sino ka sa Panginoon, alam mo kung anong posisyon mo. Shoes of the gospel of peace. Pagiging matatag sa kapayapaan na binigay sa atin ni Kristo. Shield of faith. And babasahin ko po itong isang commentary patungkol sa shield of faith. Sabi dito, when Paul wrote this passage, Roman soldiers carried shields that were covered with heavy animal hide. Before a battle, they would dip their shields into the water so that when fiery darts hit them, the wet hide would extinguish the darts. Similarly, a Christian's shield of faith needs to be regularly dipped in the water of God's Word to be replenished and fully functional. Because faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Maaring nandito ka ngayon, iisipin mo, ano ba yan? Pang ilang linggo na? Paghihintay pa rin yung pinag-uusapan natin. There is a purpose, church. Hindi po aksidente magbigay ng Panginoon ng salita niya. Katulad ng sabi ko kanina, He always prepares us even before the battle. Maaaring few weeks from now, may kakaharapin ka pala na kailangan mong maghintay. At binigyan ka na niya ng baon mong salita para panghawakan mo, para magkaroon ka ng kalakasan. Helmet of salvation, the finished work of Christ. Sword of the Spirit, ang pinakasandata natin ay ang salita ng Diyos. You know, church, ang panalangin namin na sa panahon na ito, we hope by now, alam nyo ang katotohanan na kahit ano man ang ating pagdaanan, hindi tayo papabayaan ng Panginoon. He never leaves us alone in our journey of waiting and in the battles that we face. Sabi ko nga kanina, may sandata na tayo bago pa magkaroon ng laban. Kung sa tingin mo nang hihina ka ngayon, kakahintay.
Kung sa tingin mo nanghihina ka, kakahintay sa katuparan na ibinigay sa'yo o pinangako sa'yo ng Panginoon para sa iyong buhay, be encouraged. Dahil meron siyang binigay na sandata sa'yo na kahit na ikaw ay naglulupasay na. Alam niyo yung parang starting your day na parang nakaganito ka na lang, you feel so weak. Pero yung sandata ng Panginoon, it gives you a posture. Na kahit na mahina yung nararamdaman mo, nakatayo ka pa din ng maayos. Kasi siya ang nagbibigay ng lakas para sa'yo. 2 Corinthians 12, 9-10. Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong galak kong pinagmamalaki ang aking kahinaan. Nakakatawa po, di ba? Paano kaya natin maipagmamalaki ang ating kahinaan? Dahil alam natin na ang kalakasan ay nagmumula sa Kanya. Dahil dito, maligaya ako sa aking kahinaan, sa mga panglalait sa akin, sa mga pasakit, pang-uusig, at sa mga paghihirap alang-alang kay Kristo. Sapagkat kung kailan ako mahina, Church, sapagkat kung kailan tayo mahina, saka naman tayo pinalalakas ng Diyos. Sa mga nanghihina po dito, nakakahintay sa kung ano man yung bagay na ipinangako sa iyo ng Panginoon, let His strength be at work in your life. Alam niyo po, Church, it's okay to be honest. Mas gugustuhin po ng Panginoon na sabihin natin sa Kanya, nanghihina ako, kailangan ko ng tulong mo. Nalilito ako, hindi ko maintindihan kung bakit nangyayari ito. Nanghihina ako, ang tagal ko nang naghihintay. Alam niyo ba, mas gusto marinig yun ng Panginoon? Kasi ang kalakasan niya ay pwedeng maipakita sa ating buhay. Hindi po natin kailangan mag-pretend. God gives grace to the humble. Hindi sinabing God gives grace to those who are full of strength. Pangatlong punto, ang salita ng Diyos ay ating binabahagi. Ang salita ng Diyos ay ating binabahagi. Ano pong ibig sabihin natin dito? Ang walang katapusan at napapanahon na salita ng Diyos ay hindi lang po para sa atin. Ang Panginoon, binibigyan din tayo ng salita upang maging channel of strength sa paligid natin. Naalala niyo po, last week we had Life Group Sunday. Alam niyo po na sa mga life groups, binibigyan din tayo ng pagkakataon ng Panginoon upang maging daan sa kalakasan ng bawat tao sa pamamagitan ng salita na ibinibigay niya. May mga panahon na ipinapakita niya sa atin ang salita niya na kahit na minsan, na-experience yun na ba to? Yung meron kayong napakinggan na salita, pero parang hindi naman ganun ka-relevant sa specific situation nyo. Tapos ma-realize nyo, kunyari meron kayong isang nakausap, humingi ng panalangin, yun pala para sa kanya yun. Sino dito na experience nyo na yun? Ako, tinataas ko rin kamay ko. Di ba ang galing ni Lord? That He can speak through us, and He can also speak to other people para mag-minister sa atin. Dahil ang salita niya ay patuloy natin na ibinabahagi, hindi po natin ito ipinagdadamot. Sabi sa Isaiah 50, verse 4,
Tinuruan ako ng Panginoong Diyos kung ano ang sasabihin ko para mapalakas ang mga nanlulupaypay. Ginigising niya ako tuwing umaga para pakinggan ang mga itinuturo niya sa akin. Itong tinatawag natin word in season. Katulad ng sabi ko kanina, maaring nandito ka ngayon, hindi na ako nakaka-relate dyan sa waiting kasi natanggap ko na yung pangako na ibinigay sa akin ng Panginoon. Good for you! We're celebrating with you. Pero maaaring kailanganin mo rin ito sa susunod na level ng waiting na may experience mo. At hindi lang yon. Maaaring ipadala ng Diyos ang isang tao na kumausap sa'yo, hihingi ng panalangin na kailangan pala niya yung salitang yon. Because when God gives us a word, napaka-intentional po niya. Hindi lang po tayo ang nabe-bless, but even people around us, generations around us. Huwag tayong maging madamot sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga tao sa paligid natin. Dahil parati itong may kakayahan na bigyan ang bawat isa sa atin ng kalakasan sa gitna ng paghihintay. Maaaring ang banal na espiritu ay may dinrap na pangalan sa iyong puso. Even in your quiet time, alam niyo yung nagpe-pray kayo tapos may pinalala sa inyong tao, ang Panginoon. Hindi po aksidente yun, hindi po parang, ba't ko siya naisip? Even through that, let's be generous with being a channel of strength to the people around us. Kahit tayo mismo. Dahil lahat tayo nasa gitna ng paghihintay, di ba? Alam nyo ba na kahit kayo ay nasa gitna ng paghihintay, maaari pa rin kayong gamitin ng Panginoon? Wala pong limitasyon sa Panginoon. Even while we are waiting. Naalala ko lang po ngayon, meron din akong na-counselan, I think a few weeks ago, catch up lang sa isang kaibigan na turned out to be a counseling na rin. At nalaman ko na pinagdadaanan din niya yung pinagdaanan namin. At hindi aksidente na pinosisyon ako ng Panginoon na kausapin siya. At maaaring nandito ka rin ngayon, naghihintay sa isang pangako ng Panginoon. Don't think that your life is paused for a while just because you're waiting. Even in the middle of waiting, God is using you to be a channel of encouragement and hope to the people around you. Basahin natin ang Philippians 4, verses 4 to 9. So, ito po yung sinasabi kong tinuro ko sa NLTC patungkol sa joy, rejoicing in the Lord. At ang Philippians 4 po, specifically sa 4 verse to 9, ay nagsisimula sa ganito. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Madali po bang magalak parate? Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. May kadahilanan po pag inuulit ang salita. Ipakita nyo sa lahat ang kagandahang loob nyo. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Grabe po, parang ang dali lang, no? Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kaya pala tayo hindi kailangan mag-alala kasi pwede natin ilapit sa Panginoon. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus.
At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Bukod dyan, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, at kanais-nais. Napakaganda po basahin ng verses na to di ba? Pero ano po ba ito? Isinulat po ito ni Apostle Paul para sa Philippians, sa Philippi. At alam nyo ba na habang sinusulat niya ito, siya ay nasa kulungan. Gusto ko lang po ilagay nyo yung sarili nyo sa kanyang sitwasyon ngayon. Imagine nyo lang. Kung ikaw ay nasa isang kulungan, dahil sa isang bagay na ginawa mo para sa Panginoon, grabe no? Napakadami pong kadahilanan para magreklamo ni Apostle Paul. He was in prison because he was sharing the good news. Isa namang mabuting bagay na kanyang ginagawa. Pero nasa prison siya. But in the middle of that, nag-encourage pa po siya. Sabi niya, rejoice in the Lord always. Paano ka magre-rejoice? Nasa kulungan ka. Paano ka magre-rejoice? Nasa kulungan ka kahit na ang ginawa mo ay mabuti naman. Lord, it doesn't make sense. Feeling ko, nasa ganitong kulungan ako ng buhay ngayon. Bakit ako mag-encourage sa iba? Bakit ako magre-rejoice? Paano nagawa yun ni Apostle Paul? Dahil kilala niya ang Panginoong Jesus. Kilala niya na tapat ang Panginoon. Kilala niya na ang Panginoon ang nagbibigay sa kanya ng kasiyahan, ng kalakasan, na kahit na nasa loob siya ng prison, he can still have joy. Maaring kayo ay nasa isang quote-unquote prison din sa buhay nyo ngayon. Huwag nating hayaang ang prison na yon, napigilan tayo na ibigay ang kanyang salita sa mga taong nangangailangan. Alam niyo, yun din yung beauty when we share the Word of God. Kahit ako, yung pagsalita ko sa harap ninyo, ako rin mismo na-encourage. We're not just being used to encourage someone. God also has a way of encouraging us through that. As we close, let me read these verses. Isaiah 40, 30-31. Kahit ang mga kabataan ay napapagod. Mga kabataan dyan, tataas kayong kamay. Yan. Ate Trish, amen. Okay. Tayo ay napapagod, di po ba? Wow, Pastor Sai, lakas-lakas na. Kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanlulupaypay at nabubuwal. Grabe po yung nabubuwal. Ngunit, sabihin nyo nga sa katabi nyo, ngunit. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Kaway-kaway po ulit yung pamilya agila sa likod. Woohoo! Yan. Gusto ko yung si Tita Ani nagganon din. Yan, one family, di ba? Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi sila manghihina. Okay, hindi ko po chine-check kung may ringtone yung si tatay kasi. Tiyak ang kalakasan na ating mararanasan kung tayo ay naghihintay sa Panginoon. Ulitin ko po. Tiyak ang kalakasan na ating mararanasan kung tayo ay naghihintay sa Panginoon. Who are you waiting on? Sa hapon na ito, pinapaalahanan tayo ng Panginoon na sa Kanya tayo maghintay.
gusto niya yon. Okay lang sa kanya yon. Kasi nandyan siya para tulungan tayo. Nandyan siya para bigyan tayo ng kalakasan na ating kailangan. Hindi lang yon mula sa kanyang presensya, hindi lang yon mula sa banal na espiritu, but pati na rin mula sa kanyang salita na hinding-hindi nagbabago. I want us to take this time. Meron pa po tayong oras, if I may, pastors, to pray for those who have been losing strength in the waiting. With all eyes closed in this place, to show respect lang po sa mga desisyon na gagawin ng mga tao sa paligid natin at this time. With heads bowed and eyes closed. Kung ikaw ay naririto at sinasabi mong, alam ko para sa akin yung salita na yan kasi walang-wala na ako, kailangan ko na talaga ng kalakasan. Hindi ko na alam kung gaano ako katagal maghihintay. Hindi ko alam kung hanggang kailan magiging ganito ang sitwasyon ko. Kung ikaw ang tao na iyon at alam mong kinakailangan mo ng panalangin ngayon, maaari lang na itaas mo ang iyong kamay. I'll give time. I can see those hands. Sige lang po. I can see those hands. Sige, panatilihin nyo lang pong nakapikit ang inyong mga mata. Pero ang ating mga pastors and leaders in front, if you may approach po yung mga nakataas ng kamay. Sige po, yung mga nagtaas ng kamay, just continue to raise your hands. Meron din po tayo sa balcony. And if we have leaders there who can pray for people, let's take this time, church, na magpanalangin. Hallelujah. Yung mga hindi po nagtaas ng kamay, just take this time to pray, hear from God. Hallelujah. 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 Thank you, God. Thank you, God. Give us If you're done being prayed for, maaari po kayong tumayo at awitin po natin ito. Deklara natin ang kanyang presensya sa ating buhay. Sa iyong dilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong dilim nang masumpungan ka sa dakong lihim.
Maraming salamat, Panginoon, sa kalakasan na meron sa iyong salita at sa iyong presensya. At sa hapon na ito, sabi mo sa Romans 5:6, nang wala tayong kakayahang makaligtas sa kaparusahan, namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan sa panahong tinakda ng Diyos. Maraming salamat, Panginoon, na even in our weakness, you came for us. At kung meron sa inyo sa hapon na ito na gustong ipanalangin na tanggapin ang Panginoong Jesus, ang ating source of strength sa kanyang buhay, maaari lang po na itaas nyo ang inyong kamay and we will lead you in a prayer. If you want to receive Jesus in your life. Maraming salamat po sa mga kamay na nakataas at we honor your decision. At church, samahan natin sila na manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagmamahal na nagbigay ng daan upang iyong ibigay ang iyong anak na si Jesus upang kami ay maligtas. Tinatanggap namin si Jesus bilang aming Diyos at tagapagligtas, our source of strength, our source of joy, our source of every good and perfect gift. Mula sa araw na ito, sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Let's rejoice with those who received Him. And let's rejoice sa kalakasan na ibinibigay sa atin ng